Sa isang liblib na nayon sa gitna ng kabundukan ng Samar, may kwento tungkol sa isang lalaking kinatatakutan ng dilim. Siya si Kaelmo, isang matandang manghuhuli ng masasamang nilalang. Pero hindi siya ordinaryo. May suot siyang agimat na ipinasa pa sa kanya ng kanyang ama, na siyang pumigil noon sa paglaganap ng mga aswang sa kanilang lugar. Isang gabi, habang tahimik ang buong baryo, may isang batang naglalaro pa sa labas. Kahit malapit na maghating gabi, bigla na lamang humangin ng malakas kahit walang ulap. Napahinto ang bata nang marinig ang mahina ngunit nakakatindig balahibong tawa mula sa punong balete. Sa kabilang dako, naramdaman ni Kaelmo ang pag-init ng kanyang agimat. Ibig sabihin, may masamang nilalang na malapit. Kinuha niya ang kanyang lumang itak at binalot ang agimat sa kanyang palad. Hindi na naman kayo titigil, bulong niya. Sa gitna ng katahimikan, biglang may aninong dumaan sa bubong ng mga bahay. Isa, dalawa, hanggang sa dumami ang mga aninong parang lumulutang sa hangin. Alam ni Kaelmo, hindi ito simpleng aswang. Ito ay grupo ng mga balang aswang, mga nilalang na kumakain ng kaluluwa ng mga buhay. Lumabas siya ng kanyang bahay at humakbang sa gitna ng kalsada. Doon, huminto ang lahat ng tunog. Parang pati hangin ay natakot. Kung sino man kayo, lumabas kayo, sigaw niya. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. At sa gitna ng dilim, unti-unting lumitaw ang isang babae na nakalutang. Maputi ang mata at may mahabang dila. Ang babae ay ngumiti, isang ngiting hindi pang tao. Siya si Luningning, ang lider ng mga aswang sa kabundukan. Sa isang iglap, nag-iba ang kanyang anyo. Lumobo ang kanyang katawan. Humaba ang kuko at tumulis ang kanyang mga pakpak na parang paniki. Kaelmo, bulong niya. Matagal na naming hinihintay ang agimat mo. Humigpit ang hawak ni Kaelmo sa kanyang itak. Nagsimulang magliwanag ang kanyang agimat na parang apoy na nakapaloob sa bato. Biglang sumugod si Luningning. Mabilis, halos hindi nakikita ng mata ng tao. Pero bago pa siya makalapit, inilabas ni Kaelmo ang agimat at binigkas ang sinaunang salita. Sa bisa ng dugong banal, layuan mo ako. Isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa agimat. Napaatras si Luningning, sumisigaw sa sakit. Ngunit hindi siya natalo. Sa halip, ngumiti siya ulit. Mas nakakatakot. Hindi ka mananalo mag-isa, matanda. Biglang nagkaroon ng mga aninong lumabas sa paligid. Mga kasama niyang aswang na nagtatago sa dilim. Isa-isa silang lumapit, umaaligid sa bahay ng mga tao. Sumigaw si Kaelmo, "Sa loob kayo, huwag kayong lalabas." Pero huli na. Isa sa mga aswang ang sumugod sa isang bahay at dinagit ang isang lalaki. Narinig ang sigaw. Pagkatapos ay katahimikan. Namula ang mata ni Kaelmo sa galit. Lumagpas na kayo. Pinikit niya ang kanyang mata at hinawakan ng agimat ng mahigpit. Unti-unting nagbago ang kanyang enerhiya. Alam ng mga aswang, may mas malalim pa siyang kapangyarihan na hindi pa niya ginagamit. Lumakas ang hangin. Nagsimulang umulan kahit walang ulap. Ang agimat ni Kaelmo ay kumikislap ng sobrang liwanag na halos hindi na siya makita. Hindi lang ito simpleng agimat, sabi niya habang unti-unting naglalakad papunta sa gitna ng mga aswang. Ito ang sumpang ipinasa sa akin, kapalit ng aking buhay kung kinakailangan. Nagulat si Luningning. Hindi mo gagamitin ang buong kapangyarihan yan. Mamamatay ka rin. Ngumiti si Kaelmo. Kung mamamatay ako para sa baryong ito, tatanggapin ko. Isinagad niya ang kapangyarihan ng agimat. Isang malaking liwanag ang sumabog, parang araw na bumagsak sa lupa. Isa-isa ang nagsigawan ng mga aswang habang natutunaw sa liwanag.
Si Luningning ay sumigaw ng malakas, unti-unting naglaho sa hangin. Pagkatapos ng lahat, tahimik ang paligid. Walang aswang, walang sigaw. Tanging si Kaelmo na nakaluhod, humihinga ng mabigat. Natapos din, bulong niya. Pero bago tuluyang magdilim ang lahat, biglang kumislap ang agimat ulit. May bagong banta pa pala. Tahimik ang buong nayon matapos matalo ang mga aswang. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay parang walang buhay. Nakaluhod si Kaelmo sa gitna ng kalsada. Hawak ang agimat na ngayon ay umiilaw pa rin, ngunit hindi na tulad ng dati. May kakaibang kirot siyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Dapat tapos na sila, mahina niyang sabi. Pero biglang kumislap ang agimat ng napakalakas. At sa isang iglap, may lumitaw na mga bitak sa bato nito. Parang may gumigising sa loob. Sa likod ng ulap, may isang malalim na boses ang narinig niya. Kaelmo. Napalingon siya. Wala na si Luningning. Wala na rin ang mga aswang. Pero sa gitna ng kagubatan, may isang mas matandang puno ng balete na ngayon ay tila gumagalaw. Dahan-dahang lumabas mula rito ang isang mas nakakatakot na nilalang. Hindi na ito ordinaryong aswang. Ang balat nito ay parang kahoy. Ang mata ay walang puti, puro itim na umiikot. Akala mo sila lang ang kaaway, sabi ng nilalang. Napaatras si Kaelmo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi agad gagana ang agimat niya. Ang gimat mo, bahagi namin yan, dugtong ng nilalang. Unti-unting nagliwanag ang paligid at nalaman ni Kaelmo ang katotohanan. Ang agimat ay hindi panlaban lamang. Isa itong kulungan ng mas matandang kasamaan na matagal nang pinipigilan. At ngayon, nabibitak na ito. Huminga ng malalim si Kaelmo. Kung ganon, hindi pa pala sila ang tunay na dulo. Dahan-dahan siyang tumayo kahit nanginginig ang tuhod niya. Hawak niya ang itak, pero alam niyang hindi na ito sapat. Kung sino ka man, lumabas ka ng buo, sigaw niya. Tumawa ang nilalang mula sa balete. Hindi mo pa kaya ang katotohanan, tagapangalaga? Biglang sumabog ang lupa at lumitaw ang mas maraming ugat ng balete na parang buhay. Bawat ugat ay may nakalilitaw na mukha ng mga naunang biktima. Mga taong nawala sa loob ng maraming taon. Unti-unting bumalik ang alaala ni Kaelmo. Ang kanyang ama, ang dating tagapangalaga ng agimat, ay hindi basta namatay. Siya ay isinakripisyo upang ikulong ang nilalang na ito. At ngayon, si Kaelmo na ang susunod. Hindi ka na makakatakas sa tungkulin mo, bulong ng nilalang. Nagsimulang magdugo ang agimat at sa unang pagkakataon, narinig ni Kaelmo ang isang boses sa loob nito. Buksan mo ako. Patuloy na bumubulong ang boses mula sa loob ng agimat. Buksan mo ako at matatapos ang lahat. Nanginginig ang kamay ni Kaelmo habang nakatitig sa agimat na ngayon ay may lumalabas ng pulang liwanag mula sa mga bitak nito. Ano ka ba talaga? Sigaw niya. Tumawa ang nilalang mula sa puno ng balete. Ako ang unang nilalang na kinatakutan ng mga aswang. Ako ang pinagmulan ng kanilang kapangyarihan. Biglang naalala ni Kaelmo ang huling bilin ng kanyang ama. Anak, darating ang araw na susubukan kang linlangin ng agimat. Tandaan mo, ang tunay na lakas nito ay wala sa kapangyarihang ibinibigay nito, kundi sa sakripisyong handa mong gawin para sa iba. Napapikit si Kaelmo. Unti-unti niyang hinubad ang agimat mula sa kanyang leeg. Nagulat ang nilalang. Hindi, huwag mong gawin yan. Ngumiti si Kaelmo. Kung dito matatapos ang kasamaan mo, handa akong mawala. Itinaas niya ang agimat sa himpapawid. Kasabay ng kanyang sigaw ay ang pagputok ng isang nakakasilaw na liwanag na tumama sa buong kagubatan. Nagsimulang masunog ang mga ugat ng balete.
Isa-isang naglaho ang mga mukha ng mga biktima. Ang nilalang ay napasigaw habang unti-unting nagiging abo. Hindi pa ito ang wakas. Sigaw nito bago tuluyang maglaho. Sa loob ng ilang segundo, bumalik ang katahimikan sa buong nayon. Wala nang sigaw. Wala nang anino. Wala nang mga aswang. Ngunit nang mawala ang liwanag, wala na rin si Ka Elmo. Tanging ang kanyang lumang itak lamang ang naiwan sa gitna ng kalsada. Lumipas ang maraming taon. Muling naging payapa ang baryo. Ngunit isang gabi, may isang batang lalaki ang nakakita ng isang maliit na makinang nabato sa ilalim ng lumang balete. Pinulot niya ito. Agad itong kumislap. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, muling umihip ang malamig na hangin. Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa dilim. May bago na namang tagapangalaga. Wakas. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa dulo. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ang lalaking may agimat laban sa masamang aswang, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod pang nakakatakot at misteryosong kwento dito sa channel. Sa mundo ng dilim at kababalaghan, hindi lahat ng alamat ay katang-isip lamang. Minsan, may mga lihim na nananatiling nakatago sa likod ng katahimikan ng gabi. At tandaan, kapag biglang lumamig ang hangin, tumahimik ang paligid, at tila may matang nakatingin mula sa dilim, baka hindi ka nag-iisa. Hanggang sa susunod na kwento. Magandang gabi at manatiling ligtas.